Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang top 4 na mga cryptocurrencies na magandang bilhin pagkatapos po ng Bitcoin halving event. Yan, bukas na po ang ating inaabangang Bitcoin halving event. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang una po sa ating listahan dito ay walang iba kundi si Ethereum. Apart from being a direct competitor to Bitcoin, Ethereum's price is dependent on Bitcoin's performance in the market. Based on the chart patterns of Ethereum and Bitcoin, a similar price movement is visible. Ayan. Maliban daw po sa bilang kakompetensya. Ayan, bilang magkakompetensya itong si Ethereum at saka si Bitcoin. Ay yung presyo po o yung price ni Ethereum ay nakadepende na rin po sa performance ni Bitcoin. Kaya ayan, kung mapapansin po natin sa chart na ito ay yung chart patterns po na nabubuo dito kay Bitcoin ay parehong-pareho na rin po dito kay Ethereum. Kaya meron po silang pagkakapareho sa kanilang sa galawan ng kanilang presyo. Kaya yan, yung kulay blue po na ito ay si Ethereum. Ayan, at saka yung kulay red naman or orange na ito ay si Bitcoin. At yan, kung mapapansin natin ay talagang parehong-pareho yung kanilang galawan sa presyo. Kung umaangat po si Bitcoin ay umaangat din po siya. Kung pag bumabagsak po si Bitcoin ay bumabagsak din po si Ethereum. Kaya yan ang unang-una po sa ating listahan dito sa top 4 cryptocurrencies na magandang bilhin pagkatapos ng Bitcoin halving event. Yan po si Ethereum. At ayan, meron pa palang dagdag dito. Sabi rito ay right now, Bitcoin is under a correction zone where the price has dropped from $71,000 to $62,000. Similarly, Ethereum's price has dropped to 2,994.20 after a 15.32% drop. Ayan. Si Bitcoin sa ngayon ay nakakaranas po ng correction or pagbagsak kung saan ay naglalaro po ito sa kanyang correction zone. At mula po sa kanyang presyo na 71K ay bumagsak po siya ng 62K na presyo. Ngayon ay ganun din po rito kay Ethereum. Yan, bumagsak po siya ng bumagsak po siya sa 2,994.20. Yan po ay nakaranas po siya ng 15.32% na pagbagsak mula sa kanyang nakalipas na presyo. While the anticipation of a bull run past the Bitcoin halving, Ethereum might be the best investment option because of its market demand and price history. Kaya ayan, pagkatapos daw po ng Bitcoin halving, kung saan ay may inaasahan po na magaganap na isang bull run, itong si Ethereum ay posibleng isa po sa mga magandang investment option na yan, isang magandang investment option dahil sa meron naman po siyang market demand at yan, meron po siyang magandang price history or yung kanyang previous performance. Yan, isang magandang previous performance. Ayan, yung pangalawa po rito ay isang si Solana. Solana has gained new heights in popularity in the last few months. In these 3 months of bullish performance, Solana surged to a high of $202.87 at the start of April. Kaya yan, maganda raw po yung ipinakitang performance nitong si Solana nitong nakalipas na ilang buwan. Siya po ay sumikat. Yan. Pero yung alam kong nagpasikat po rito kay Solana ay yung kanyang mga meme coins. At hindi po talaga itong si Solana. Kaya, ayan, sa loob lamang po ng 3 buwan ay lumago po ang presyo ni Solana at umangat sa mataas na presyong $202.87 noong umpisa ng buwan ng Abril. However, at this moment, the SOL price has dropped to $137.99, but the demand for the token is still rising. Ayan, yun nga lang,
mula po sa kanyang presyo na $202.87 na kanya pong nakamit nitong buwan ng umpisa ng buwan ng Abril, ay ayan, bumagsak na po ito ngayon sa presyong $137.99. Pero nananatili pa rin po na nandyan yung demand sa token ni Solana, kung saan ay patuloy na tumataas na rin po yung kanyang demand. In this increased demand, the meme coin creators have added a new push, bringing the Solana network demand to the next level. Kaya yan na nga, yung sinabi ko kanina, ay yung mga meme coin creators po talaga yung parang nagtulak or nagbigay ng demand yan dito sa, or nagpaangat sa presyo ni Solana. Ayan, siya yung parang para po kasi mabili ng mga meme coins. Yan, yung mga investor dito kay Solana ay kailangan po nilang bumili ng Solana or Sol token. Kasi yan po yung pwede nilang gamitin para pambili sa mga meme coins. Kaya ayan, so many popular and well-performing meme coins have been launched on the Solana network, leading to an even better reputation for the Sol. Kaya ayan na nga, talagang marami pong mga meme coin na i-launch or nailabas dito kay Solana. Kaya yan yung iba pa ay talagang sumabog po talaga at mas naging sikat pa sila or nagkaroon pa sila ng mas magandang reputasyon kumpara kay Solana. Kaya yan, pero marami na rin pong mga scam dito. Yan, dapat tandaan, lagi nating tandaan yan na hindi ibig sabihin na kung maraming nagiging successful na meme coin dito kay Solana, hindi po ibig sabihin na majority dito ay talagang isang magandang project. Yan, majority po rito ay mga scam. The next bull is predicted to bring a surge in the altcoins, including the Solana-based meme coin. Moreover, analysts also believe Solana could rise above $300 in this post-halving bull market. Kaya yan, marami pong naniniwala ng mga analyst na si Solana ay magpapatuloy lamang po sa kanyang pag-angat sa kanyang presyo at posibleng hihigitan po niya ang presyong $300, lalong-lalo na pagsapit ng bull market. Or yung talagang kung saan ay makakaranas ng pag-angat sa presyo ang buong crypto market. Number 3 ay si Ton Coin. Ton has gained major popularity this year with its new achievement of creating a new all-time high of $7.65 just a week ago. Ayan po si Ton or Ton Coin. Ayan, sumikat po siya sapagkat nakapagtala po siya ng kanyang bagong achievement, kung saan ay yung nangyari po kasi dito ay umakyat siya sa napakataas na presyo at ito yung kanyang naging panibagong all-time high na presyo na $7.65 at nakamit lamang po niya ito nitong nakalipas na isang linggo. Crypto enthusiasts believe Ton Coin might cross the $10 mark by the end of this month, eventually gain the $30 price by the end of the year. Ayan. Sabi rito ay may mga crypto enthusiasts daw ang naniniwala na itong si Ton Coin ay posible daw po niyang lampasan ang presyong $10 bago po magtapos ang buwan na ito. Yan. At posible naman po niyang akyatin ang presyong $30 bago naman po magtapos ang taon na ito. At yan ang panghuli at pang-apat po natin dito na token ay na crypto ay itong si BNB. BNB token surprised the investors with its current price progress, where the Binance coin has surged to $640.56, closer to its all-time high value of $690.93. Kaya yan, itong si BNB ay native token po ito ng crypto exchange na si Binance. Kaya yan, ngayon ay marami pong mga investor ang nagulat sa ipinakitang performance nitong si BNB nitong mga nakalipas lamang na mga araw, sapagkat yung kanyang presyo ay umangat po sa $640.56 at napakalapit na po nito sa kanyang
all-time high na presyo na nasa 690.93. Kaya kung pag malalampasan po niya ang 690.93 na presyong ito, ay ayan, magtatala na po siya ng kanyang panibagong all-time high. Being a part of the world's biggest centralized exchange, Binance, BNB has a good reputation in the market as it comes under the top 5 cryptocurrencies on CoinMarketCap. Kaya yan, meron na rin po ako nito, si BNB, kasi syempre nung nagsimula po akong gumamit ng Binance ay yan, nagustuhan ko na rin itong si BNB. Kaya ay yan, dyan po ako nag-umpisa na mag-accumulate ng aking BNB token. Crypto analysts believe BNB has the potential to serve to a $1,041 mark this year while maintaining an average of $710. Ayan naman po yung mga paniniwala or spekulasyon ng mga crypto analyst pagdating dito kay BNB. Posible daw po itong umangat yan sa presyong $1,041 sa loob ng taong ito. Yan, yung average price naman, yan, kung pag umakyat po siya, sabihin natin ay nagawa niyang akyatin yung $1,041, ay posible po siyang bumalik sa average price na $710, kung saan ay dito po siya mas madalas na maglalaro sa $710. Kaya yan po yung mga apat na top 4 na cryptocurrencies na maganda raw pong bilhin pagkatapos ng Bitcoin halving event. At yan po ay si Ethereum. Ayan, si Ethereum, si Solana, si Toncoin, at saka si BNB. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.